gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? At si Ano na? Duterte, naparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa ng taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan. Hindi yung mga droga-droga na yan. Mga anak, hindi ako sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino ma-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, na sagot. Okay. Sorry po. It's all the time we have. Sa Kamara, may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay isang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsupo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. Diyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po. Nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. Ano I agree, tugon niyo Ma'am doon? Jessica, no? Subalit kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na
ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa Bangayan, Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga Lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So,
ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na naipile ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang No. may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa Thank you. at kay Vicky Morales. Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political dynasty. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isang batas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold nito from 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino madi-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Maraming salamat kay Attorney Espiritu at kay Attorney Rodriguez.